Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 3151 hanggang Kabanata 3160. Kabanata 3151. Inisip ni Hansen na kamukhang kamukha ng bata si Burning Lamp. Kinuwente niya ang oras mula nang mamatay si Burning Lamp hanggang sa edad ng batang iyon ngayon, at naisip niyang tugmang-tugma ito. Sayang para sa alpha na ito, si Burning Lamp, na muling isinilang sa ganitong kalagayan. Napabuntong hininga si Hansen. Noon, kayang-kaya ni Burning Lamp na baliktarin ang mga ulap at gawing ulan. Minsan pa nga nitong ginawang langgam si Hansen. Gaano kalakas siya noon. Sayang at baka hindi na niya maranasan ang maging ganap na tao sa buhay na ito. Alam ni Hansen na kung ang batang iyon nga ay si Burning Lamp sa kanyang muling pagkakatawang tao, wala nang saysay ang mga dating galit. Ang muling pagkakatawang tao ay espiritu lamang, wala na ang mga dating alaala o pagkatao ni Burning Lamp. Sa mundong ito, sapat nang isipin ang isang papel na may mga sulat at simbolo. Kahit may kahulugan iyon, kapag nirecycle at tinanggal ang mga nakasulat, isa na itong malinis na bagong papel. Nagtataka ako kung ano ang talento ni Burning Lamp sa buhay na ito. Kumabog ang dibdib ni Hansen. Tiningnan niya si Decapitation Queen sa kanyang subhole. Kaagad sinabi ni Decapitation Queen, naiintindihan ko. Ang babaeng nasa labas ay hawak ang kanyang anak at nagmamakaawa para sa pagkakataong mabuhay, ngunit determinado ang mga lalaki na patayin ang bata. Sinabi ng lalaking nasa gitna, babae, huwag mong isisi sa amin kung kami ay nagiging malupit. Pagkatapos noon, kumilos silang papatayin ang bata. May kaunting lakas ang babae, ngunit masyado na siyang pagod sa kakarampot na lakas. Para siyang ilaw na naubusan ng langis, hindi na kayang lumaban. Pakiusap, iligtas ninyo ang anak ko. Kung mabubuhay siya, handa akong mamatay. Ang mga mata ng babae ay puno ng kawalan ng pag-asa habang mahigpit niyang yakap ang bata. Habang papalapit na ang mga patalim, narinig ang tunog na, katchok. Ang mga ulo ng mga umaatake ay biglang naputol. Tumilapon ang dugo sa hangin habang bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Namangha ang babae. Sa harap niya ay isang higanting dagwang guillotine na lumulutang sa hangin. Sa likod nito ay isang malarinang manika na may hawak ng lubad. Nanginig ang babae sa takot. Tiningnan niya si Decapitation Queen ng may pangamba. Agad niyang itinago ang bata sa likuran niya. Sino man ang makakita kay Decapitation Queen ay hindi iisiping isa itong God Spirit na tagapagligtas. Para itong nakakatakot na nilalang na maaaring sumipsip ng lahat ng buhay. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, sumama ka sa akin. Hinailan ni Decapitation Queen ang guillotine papunta sa ilog ng Diyos ng Kayamanan, God of Wealth River. Nagbago-bago ang ekspresyon ng babae, ngunit nagpasya siyang sumunod. Para sa kaligtasan ng kanyang anak, gagawin niya ang lahat. Pagod na ang babae, halos wala ng lakas. Pilit siyang sumusunod kay Decapitation Queen gamit na lang ang natitirang tibay ng loob. Kung hindi dahil sa pagnanais niyang protektahan ang anak, matagal na siyang bumagsak. Sa wakas ay narating niya ang pampang ng ilog kung saan naroon ang templo ng Diyos ng Kayamanan. Itinuro ni Decapitation Queen ang ilog. May templo ng Diyos sa ilalim, 10,000 milya ang lalim. Kung madadalo mo ang iyong anak doon, poprotektahan siya ng isang God Spirit. Magmamana siya ng isang blood pulse. Walang sino man sa mundong ito ang papayagang pumatay sa kanya. Kung ayaw mong pumunta, malaya kang umalis. Pagkasabi nito, hinailan ni Decapitation Queen ang guillotine sa ilog at naglaho. Alam ng babae na hindi nakakayanin ang kanyang katawan. Kailangan pa niyang magpahinga ng matagal bago bumalik ang kanyang lakas. Kung sisad siya ngayon, 80% hanggang 70% ang posibilidad na siya'y mamatay. Tiningnan niya ang batang hawak niya. Kumislap ang mga mata ng babae. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. May labis na lungkot sa kanyang tinig nang sabihin niya, mahirap ang buhay ng anak ko. Kahit makatakas kami ngayon, malamang pareho rin kaming mamamatay. Kung kaya mong bigyan ng blood pulse ang anak ko, tatawirin ko kahit ilog ng apoy at mga patalim. Sana tulungan ng Diyos ng Kayamanan ang anak ko. Pagkatapos noon, hinalikan niya ang noo ng bata. Binuhat ito at tumalon sa ilog. Hindi ordinaryo ang God of Wealth River.
Lumangoy siya pababa at tinawag ang isang sugatang Jean Race upang protektahan ang kanyang anak laban sa pagkalunod. Iyon na lang ang tanging Jean Race na mayroon siya, kaya iyon na ang ginamit niya. Siya na lang ang lumangoy mag-isa. Sa mundong iyon, mahina ang pisikal na kakayahan ng mga tao. Pero hindi ganoon kaina ang babae. Nakasid siya ng hanggang 1,000 milya, ngunit hirap na siya. Pinilit niyang lumangoy pababa gamit ang lahat ng natitirang lakas. Ngunit ang katawan ay may hangganan. Bamuka ang kanyang bibig, at pumasok ang tubig. Alam niyang malapit na siyang mamatay. Tiningnan niya ang anak at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas dito. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan nito, pero puro tubig ang pumasok sa kanyang bibig. Ang sugatang Jean Race ay inutusan ng babae na iligtas ang bata. Lumangoy ito pababa sa kailaliman ng ilog. Pinanood lang ng babae habang palayo ng palayo ang kanyang anak sa dilim habang unti-unting nawawala ang kanyang paningin. Pinanood ni Hansen mula sa God of Wealth Temple ang lahat at napabuntong hininga. Sa huli, isinakripisyo ng babae ang kanyang buhay para sa kanyang anak. Decapitation Queen, tawag ni Hansen. Alam na ni Decapitation Queen ang gusto ni Hansen. Tumango ito at lumabas ng templo. Habang halos mamatay na ang babae, isang dugong lubad ang sumulpat mula sa kailaliman. Binalot nito ang katawan ng babae at hinayla pababa. Nagising ang diwa ng babae. Nakita niya ang liwanag malalim sa ilalim ng tubig, may templong kumikislap sa gintong liwanag. Pinipigilan ng templo ang tubig sa paligid, kaya mayroong malawak na puwang sa ilalim ng ilog. Mula roon nanggaling ang lubad, at si Decapitation Queen ang may hawak ng kabilang dulo. Sa kabilang kamay ni Decapitation Queen, hawak niya ang bata. Cough cough! Ako si Dorulan. Maraming salamat sa pagligtas, hindi ko alam kung paano ako makakaganti sa inyo. Nahulog ang babae sa plaza ng templo at napasubsob habang umuubo. Sumama ka sa akin, malamig na sabi ni Decapitation Queen. Bitbit ang bata, pumasok siya sa pangunahing bulwagan ng templo. Nakita ni Dorulan ang plaque ng templo, God of Wealth Temple. Namangha siya. Akala niya isa lamang halimaw si Decapitation Queen, ngunit isa pala itong lingkod ng Diyos ng kayamanan. Pagpasok niya, napansin niyang hindi ang Decapitation Queen ang tunay na God of Wealth. Sa altar ay may estatwa ng Diyos na nagliliwanag sa kapangyarihan. Lumuhad si Decapitation Queen sa harap ng estatwa at nagsabi, "Ginoo, dinala ko na sila." Ngayon ay naunawaan ni Dorulan na si Decapitation Queen, na akala niya isang nakakatakot na Diyos o multo, ay tagapagsilbi lamang ng tunay na Panginoon ng templo. Lumuhad siya sa tabi nito at nagpasalamat sa Diyos. Ang aking kapalaran ay nakaugnay sa batang ito, sabi ng God of Wealth. Pahihintulutan mo ba siyang sumama sa akin? Kabanata 3152. Handa ako, sabi ni Dorulan habang nakaluhod. Kung handa ka, Decapitation Queen, dalhin mo siya sa silid panig at subukan ang kanyang blood pulse. Hindi balak ni Hansen ibigay ang dugo ng Burning Lamp God of Wealth. Gusto niyang si Decapitation Queen mismo ang magbigay nito. Kung anong uri ng blood pulse ang ibibigay kay Burning Lamp, iyon ay nakadepende lang sa kanyang talento. Handa si Hansen na alagaan siya, pero hindi niya pipilitin si Decapitation Queen na ibigay ang kanyang blood pulse habang buhay para sa kanya. Nang marinig ni Dorulan ang pagsasalita ng estatwa ng God of Wealth, nabigla siya. Tiningnan niya si Decapitation Queen na naglalakad papunta sa silid panig. Matapos siyang magpasalamat, sumunod siya rito. Galing si Dorulan sa mabuting pamilya. Nang makita niya ang estatwa ni Decapitation Queen sa silid panig, alam niyang si Decapitation Queen ay isang sub-god ng God of Wealth Temple. Nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya. Ang pangunahing Diyos ng templo ang pinakamakapangyarihan. Kahit gaano pa kaganda ang blood pulse, ang pagsunod sa isang sub-god ay kapareho lang ng sa pangunahing Diyos. Sa lahat ng nangyari, hindi na talaga makapagreklamo si Dorulan. Sapat na milagro na buhay pa siya. Hindi maaaring maging mapili ang isang pulubi. Dinala ni Decapitation Queen ang batang lalaki sa altar. Inilagay niya ito roon at sinabi, "Kung handa kang sumunod sa akin, kunin mo ang kutsilyo at hiwain ang isa mong daliri. Ilagay mo ang dugo mo sa dambana ng Diyos." Ginoo, napakabata pa niya. "Hayaan niyo akong tumulong sa kanya," sabi ni Dorulan habang tatayo na sana, ngunit bigla siyang hindi makagalaw. Pinigilan siya ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Ito ay sarili niyang desisyon, malamig na sabi ni Decapitation Queen. Hindi makapagsalita o makagalaw si Dorulan. Pinagmamasdan niya ang anak niya na tila naglalagablab ang puso. Ang batang lalaki ay kakaiba. Sa lahat ng nangyari, hindi man lang siya umiyak o sumigaw. Sumunod siya kay Decapitation Queen at tumayo.
Kinuha niya ang kutsilyo sa altar at hiniwa ang daliri. Pinapatak niya ang dugo sa dambana ng Diyos. Boom! Isang kulay lila at itim na apoy ang sumiklab sa dambana. Naging apoy ng demonyo ito na umabot hanggang langit. Ang buong silid panig ay napuno ng nakamamatay na enerhiya. Ang ilan sa enerhiyang iyon ay lumabas papatungo sa kalangitan mula sa gilatin. Nasa pangunahing bulwagan si Hansen at tumawa. Si Burning Lamp ay tunay ng Burning Lamp. Kahit na siya ay muling isinilang, espesyal pa rin siya. Naalala ni Hansen kung paanong naiangat ni Burning Lamp ang lahing Buddha mula sa pagiging walang pangalan tungo sa pagiging isang makapangyarihang lahi na halos maging mataas na uri. Patunay iyon ng kanyang lakas. Ginoo, gusto ni Decapitation Queen na makipagkasundo sa kanya bilang isang God Spirit, sabi ni Decapitation Queen habang nakaluhod sa harap ng estatwa ng God of Wealth. Gusto kong gawin siyang tagapagmana ng aking blood pulse. Sige. Isang salita lang ang binigkas ni Hansen. Hindi nagatubili si Decapitation Queen. Isang kulay lila at itim na apoy ang sumiklab mula sa gilatin at sa manika. Naging nakakatakot itong apoy na pumunta sa batang lalaki. Binalot ng apoy na lila at itim ang katawan ng bata. Sa kanyang noo ay lumitaw ang kakaibang marka na kahawig ng gilatin. Sa loob ng markang iyon ay may isa pang tanda na nagpapahiwatig na ito ay mula sa isang Annihilation God Spirit. Si Decapitation Queen ay isang Annihilation God Spirit. Gulat ngunit masayang sabi ni Durulan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang isang subgod ng templo ay isang Annihilation God Spirit, ibig sabihin, ang pangunahing Diyos nito ay isang napakataas na nilalang. Hindi niya maisip kung gaano ito kakilakilabot. Naawa sa amin ang mga Diyos. May pag-asa na ang anak ko, umiiyak sa tuwa si Durulan. Nakita ni Hansen na nakipagkasundo na ang batang lalaki kay Decapitation Queen at naging tagapagmana na ito ng kanyang blood pulse. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Hansen habang nag-iisip ng ilang kakaibang bagay. Inisip niyang paglaki ng batang iyon, magiging mabait ito gaya ni Burning Lamp Alpha, pero may hawak siyang gilatin at papatay ng napakaraming tao. Para kay Hansen, kakaibang tagpo iyon. Sa maliit na hardin ng kastilyo ng pamilya Feng, magkatabing nakaupo sina Chinbay at Bauer habang naglalaro ng chess. Bauer, marunong ka bang maglaro ng dama? Mayabang na tanong ni Chinbay. Pwede kitang turuan. Tiningnan siya ni Bauer nang may paghamak. Natuto ka lang ng dama sa tatay ko, sabi niya habang nakataas ang labi. Ay, nakalimutan ko pala, natatawang sagot ni Chinbay. Anak ka ni Hansen, kaya paano ka naman hindi marunong maglaro ng dama? Ayos, maglaro tayo ng 300 round. Hindi kita hahayaang manalo kahit isa. Pangako mo yan ha, nakangiting sabi ni Bauer. Kailangan mong tapusin ang 300 round. Siyempre, ikaw ang maunang gumalaw, sagot ni Chinbay na puno ng kumpiyansa. Mahilig talaga siya sa dama. Kung hindi lang siya kailangang mag-ensayo ng espada, malamang naglaro na siya ng ilang round pa. Tinanggap ni Bauer ang hamon. Kinuha niya ang pyesa at ginawa ang unang galaw. Pagkatapos noon, napansin ni Chinbay na parang may kakaiba. Para bang may espada na umangat sa langit na papalapit sa kanya. Para itong hangin ng espada na kayang hatiin ang kalangitan. Gusto sanang sumigaw ni Chinbay, pero hindi siya makagalaw. Naramdaman niyang ang espada ay pumasok sa kanyang isip. Napaihi siya sa takot. Siyempre, hindi iyon totoong espada. Isa lang iyon sa kasanayang tinatawag na Heart Sword Path ni Bauer. Ang kasanayang ito ay pag-aari ni Six Path King. Natutunan din ito ni Hansen, kahit hindi pa niya ganap na napag-aralan, ginagamit niya ito paminsan-minsan. Si Bauer ay natuto nito mula sa kanya. Ngayon, ginamit ni Bauer ang Heart Sword skill para tularan ang Wavy Sword skill Sword Mind. Ginamit niya ito para atakehin ang isipan ni Chinbay upang maramdaman nito ang diwa ng espada. Mahirap matuto, lalo na para sa mga taong ayaw matuto. Mas lalo itong mahirap. Pero may isang kondisyon kung saan mabilis matuto ang isang tao at hindi na nakakalimot kapag naranasan ng kabiguan at sakit. Sabi nga, kapag nadapa, natututo. Ang mas masakit, mas tumatatak. Ginamit iyon ni Bauer. Gusto niyang tandaan ng prinsipe ang Wavy Sword Mind. Nagsimula na ang trahedya ni Chinbay. Napansin niyang hindi siya makasigaw o makagalaw. Parang kontrolado ang katawan niya habang naglalaro ng dama kasama si Bauer. Tuwing gumagalaw si Bauer, nagiging parang matinding Wavy Sword Mind ang bawat galaw at umaatake ito sa kanya. Kahit alam niyang hindi siya papatayin nito, sobrang sakit pa rin ang kanyang nararanasan. Ang presyon ng Sword Mind ay sobrang hirap tiisin. Ang sakit mula sa Heart Sword ay hindi lang pisikal, pati kaluluwa niya ay tila pinuputol.
Paulit-ulit siyang tinatamaan ng kasanayang iyon at bawat pagkakataon ay parang mamamatay na siya. Hindi niya talaga kayang tiisin. Samantala, wala ni isa sa mga gwardya ang nakakaalam ng nangyayari. Akala nila ay kalmado lang na naglalaro ng chess si Chinbay at Bauer. Wala ni isang nakakaalam na dumana si Chinbay ng sakit na halos hindi na kayang tiisin ng isang tao. Samantala, nasa mabuting mood si Teacher Jia Yizin. Takot sa kanya ang Crown Prince na si Chinbay. Kahit gaano siya kakulit, palaging sumusunod at seryoso sa mga takdang aralin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-ensayo si Chinbay ng kanyang sword skills. Umalis siya sa palasyo para maglaro. Labis na nag-aalala si Jia Yizin para sa kinabukasan ng Qin Kingdom. Kabanata 3153. Nang marinig ni Jia Yizin na si Chinbay ay naglalaro ng dama sa kastilyo ng pamilya Feng ng 2 araw na hindi man lang humahawak ng espada, labis siyang nag-alala. Sa ibang kaharian, marami ang tagapagmana. Lagi silang may pagpipilian kung sino ang susunod na hari. Sa kaharian ng Qin, iisa lang ang prinsipe, siya ang tiyak na susunod sa trono. Kung magpapatuloy si Chinbay sa kanyang kabalbalan, posibleng bumagsak ang mataas na katayuan ng kaharian ng Qin. Ang masamang opisyal ay kayang magpabagsak ng isang kaharian. Paulit-ulit na naiisip ni Jia Yizin ang kasabihang iyon. Madalas iyon banggitin ng mga opisyal. Simula nang bumalik siya sa kaharian ng Qin, iyon ang pariralang pinakamarami niyang naririnig. At sa tuwing maririnig niya iyon, may kaugnayan pa ito sa 2 salitang palagi rin niyang naririnig, Hansen. Sa simula, hindi siya lubos na naniniwala sa mga sinasabing iyon. Ngunit matapos ang lahat ng karanasan niya, nagsimula na siyang maniwala, si Hansen ay masamang impluwensya. Isang napakasamang impluwensya. Gusto kong makita ang taong ito, ang walang takot na manggagancho kung paano niya niloloko ang ating mahal na prinsipe. Nagpasya si Jia Yizin na pumunta sa Feng Castle upang makilala mismo ang sikat na, masamang impluwensya. Pagbalik ni Hansen sa Feng Castle, nadatnan niyang naglalaro si Bauer at Chinbay. Mukhang masaya si Bauer, pero halatang hindi na kaya ni Chinbay. Nakamasid si Feng Yinyin sa kanila na may interes. Sa katunayan, nitong nakaraang 2 araw, siya at si Bauer ay madalas ding naglalaro kasama si Chinbay. Bagong-bago pa lang sa kanya ang laro ng dama kaya sabik siya rito. Akala niya kasing hilig niya si Chinbay, kaya handa siyang isakripisyo ang oras ng pahinga para lang maglaro. Pero tanging Diyos lang ang nakakaalam, ngayon, galit na si Chinbay sa larong dama. Habang nabubuhay siya, ayaw na niyang marinig kahit banggitin ang salitang, dama. Nang makita niya ang anino ni Hansen sa hardin, tumingin siya rito na parang humihingi ng tulong, mas nakakaawa pa kaysa sa isang tupa bago katayin. Nagkunwari si Hansen na walang alam. Lumapit siya kay Chinbay at tanong, mahal na prinsipe, masaya ka bang maglaro kasama si Bauer? Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Chinbay, tanda ng pagkalaya. Napahulog siya sa upuan. Mabilis siyang ainal-alaya ni Hansen at nagkunwaring nag-aalala. Crown Prince, ayos ka lang ba? Galit na si Chinbay na halos sumabog sa inis. Gusto na sana niyang sigawan si Hansen, ngunit nang makita niya si Bauer, mas nanag ang takot. Pag-ulong ngunit mariing sabi niya, Hansen, itinuring kitang kaibigan. Mabuti ang pakikitungo ko sa'yo. Bakit mo ako ginaganito? Prinsipe, ano po ang sinasabi ninyo? Bakit ko naman kayo sasaktan? Tanong ni Hansen, kunwaring nagulat. Hindi mo ako sinaktan, pero bakit niya ako pinahihirapan ng ganito? Sabi ni Chinbay habang tumingin kay Bauer, tila nawawala ng lakas. Takot siya sa ilang tao, kasama na si Jia Yizin, ngunit kahit kailan ay hindi pa siya ganitong ketekot. Kung ikukumpara, mas mabait pa ngayon si Jia Yizin. Ang maamong mukha ni Bauer ay para na ngayong mukha ng demonyo sa kanyang paningin. Parang naunawaan ni Hansen. Akala ko gusto mong magsanay ng espada. Si Bauer, tinuturuan ka ng paraan ng espada, hindi ba? Paano ka naman niya sinaktan? Siya, hindi makasagot si Chinbay. Hindi na siya pinatapos ni Hansen. Naglaro ba kayo ng chess? Tanong niya. 2 araw at 2 gabi na kaming naglalaro. Halos maputol ang ngipin ni Chinbay sa pagkakagigil. Hindi pa siya nakakasagot ay nagsalita agad si Hansen, kunwaring nagulat. Crown Prince, napakatatag ng iyong kalooban. Hindi nakapagtataka na ikaw ang tagapagmana ng kaharian ng Qin. Magiging mahusay kang pinuno, isang pinunong kayang sakupin ang mundo. Ang isang ordinaryong tao ay bibigay agad kapag nakalaban si Bauer sa chess. Pero ikaw, 2 araw at 2 gabi kang nakipaglaban sa kanya.
Napakalakas mo, prinsipe. Ngayon lang ako humanga sa isang tao, at iyon ay sayo. Natigilan si Chinbay. Isa lang naman siyang batang mahilig maglaro. Parang may mali sa sinabi ni Hansen, pero nang makita niya ang seryosong mukha nito, nagsimula siyang maniwala. Ah, wala yon. Kaunting laro lang yun. Para sa isang prinsipe, walang anuman yun. Lamambat ang tono ni Chinbay, halatang natuwa sa papuri. Bauer, hindi ba sinabi kong hayaan mo siyang magpahinga? Bakit patuloy kang naglalaro ng chess kasama ang prinsipe? Napakawalang galang mo, malamig na sabi ni Hansen. Nagkunwari si Bauer na inosente. Plano ko naman sanang hayaan siyang magpahinga, pero ang prinsipe mismo ang nagsabi na gusto niyang maglaro ng 300 round. Siya ang prinsipe. Paano ko naman siya susuwayin? Hindi mo dapat ako pag-alitan. Mukhang kawawang-kawawa si Bauer kaya pati si Chinbay ay nakaramdam ng awa. Naalala niyang siya nga ang nagsabi noon. Kung alam lang niyang ganito ang mangyayari, hindi na sana siya nagyabang. Parurusahan kita ngayon para hindi ka na maging pabaya. Baka mapahamak ka pa sa susunod, sabi ni Hansen, kunwaring galit ngunit komandat ng palihim. Bago pa siya makagalaw, umiyak agad si Bauer. Ang prinsipe ang may kasalanan. Bakit ako ang parurusahan mo? It's fine. Ako ang may pagkukulang. Huwag mo nang parusahan si Bauer, sabi ni Chinbay, puno ng pagsisisi. Magpasalamat ka sa prinsipe. At huwag mo nang uulitin ito, malinaw ba? Sabi ni Hansen habang pinakakawalan si Bauer. Pasensya na, prinsipe. Sa susunod na maglaro tayo, papayagan kitang magpahinga matapos ang 10 round, pangako ni Bauer. Nang marinig iyon, nanghina si Chinbay. Natomba siya sa lupa at mabilis na umiling. Ayoko na, hindi na ako maglalaro ng chess kailanman. Hindi napigilan ni Hansen ang matawa, ngunit bago pa siya makapagsalita, may boses na narinig mula sa labas ng hardin. Ginoong Hansen, gusto kang makausap ni Guru Jia. Pagkasabi noon, pumasok ang isang babaeng may malamig na mukha. Nang makita ni Chinbay si Jia Shizin, agad siyang nanginig at yumuko. Binabati ni Chinbay si Guru Jia. Walang anuman, prinsipe, malamig na tugon ni Jia Shizin, ngunit ang tingin niya ay nakatuon kay Hansen. Iba siya sa mga narinig niyang kwento. Wala sa kanya ang sinasabing matalim na dila o tinig ng unggoy. Sa halip, isa siyang gwapong lalaki na may matalim na mga mata. Mahirap hulaan ang edad niya, pero sa itsura, tila nasa 20 ilang taon pa lamang. Ngunit hindi tulad ng iba, hindi hinuhusgahan ni Jia Shizin ang pagkatao ng isang tao base sa hitsura. Kaya hindi nagbago ang tingin niya kay Hansen dahil lang sa anyo nito. Mahal na prinsipe, ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Jia Shizin, hindi man lang lumingon kay Hansen. Para sa kanya, si Hansen ay isa lamang walang ranggong opisyal na sinuwerte lang ng pakikasama. Ang pakikipag-usap sa kanya ay parang maruming gawain. Kabanata 3154. Mukhang takot na takot si Chinbay. Paulit-ulit siyang nauutal, hindi malaman ang sasabihin. Sabi ni Hansen, nag-eensayo ng kasanayan sa espada si Ginoong Prinsipe. Ako ang kinakausap ng prinsipe. Kailan ka pa pinayagang sumabat sa akin? Malamig na sabi ni Jia Shizin habang tinitigan si Hansen ng may nag-aalab na galit. Ang paraan ng pagsasalita ni Hansen ay parang sinungaling na hindi man lang kumukurap. Dahil dito, nakumpirma ni Jia Shizin na isa siyang aso na walang modo. Ang laban sa chess ay nasa kalagitnaan pa. Wala pang ang oras para itabi iyon. Kaya para sabihing nag-eensayo ng espada si Chinbay ay katawa-tawa. Walang maniniwala sa sinasabi niya, lalo na si Jia Shizin. Guru, totoo po, nag-eensayo talaga ako ng espada, sabi ni Chinbay. Hindi siya pinaniniwalaan ni Jia Shizin kaya pakiramdam niya ay labis siyang nasaktan. Pinaghirapan niya iyon, ngunit iniisip ng guro niyang naglaro lang siya. Ramdam niya ang matinding kawalang katarungan. Nang makita ni Jia Shizin na nagsisinungaling si Chinbay ng walang alinlangan, lalo siyang nenas. Noon, likas na makulit si Chinbay, pero hindi naman siya nagsisinungaling. Lagi niyang inaamin ang mga nagagawa niya. Ngayon, halatang lumala ang ugali ni Chinbay, marahil ay dahil kay Hansen, ang aso niyang iyon. Hindi naman tanga si Jia Shizin. Hindi niya gustong ilantad agad si Chinbay, kaya malamig niyang tinanong paano ka nag-ensayo. Nagkaproblema ka ba? Hindi sigurado si Chinbay. Tumingin siya kay Hansen. 2 araw na siyang pinahirapan, pero ni minsan ay hindi siya nakahawak ng espada. Hindi rin siya nakipagsanib sa siyam na alon na isda. Wala siyang lakas ng loob. Tumanggaw si Hansen sa kanya.
Para matutunan ang kasanayan sa espada, ang pinakamahalaga ay ang pagkaunawa. Hindi mahalaga ang kasanayan o iba pa. 2 araw nang pinahirapan si Chinbay ng simulasyon ni Bauer ng isip ng alon ng espada. Kahit gaano siya kakulaitan, siguradong may natutunan na siya. Hindi naman talaga siya tanga, mapaglaro lang. Takot pa rin si Chinbay at humihingi ng tulong. Umubo si Hansen at nagsabi, 2 araw nang nag-e-ensayo ng espada ang prinsipe. Hindi pa siya nagsasanib sa siyam na alon na isda. Bakit hindi mo subukan muna ang kasanayan niya sa espada? Hindi pinigilan ni Jia Shizin si Hansen ngayon. Malamig siyang tumawa. Nakakatawa. Kung hindi siya nagsanib sa siyam na alon na isda, hindi niya mararamdaman ang kapangyarihan ng elemento ng tubig at ng alon. Kung wala iyon, walang silbi ang kasanayan sa espada. Ano bang pinagpraktisan niya? Sa universo ng mga kaharian, kailangang gamitin ang kasanayan habang nakasanib sa isang lahing Jin. Kung hindi, hangkag lang ito. Hindi siya naniniwala sa mga kalokohan ni Hansen. Ngunit hindi siya tumutol. Sinabi niya kay Chinbay, kung nag-ensayo ka ng espada, ipakita mo sa akin kung paano mo ito ginawa. Walang tiwala sa sarili si Chinbay. Tumingin siya kay Hansen, ngunit iniabot lang ni Hansen sa kanya ang espada at commandant, senyales na gawin niya ang kasanayan ng alon ng espada. Napakapit si Chinbay sa espada, nagngalit ang ngipin, at pumunta sa gitna para magsanay. Tahimik lang si Jia Shizin habang nanonood. Handa na siyang makita ang kabiguan ni Chinbay. Plano niyang gamitin iyon bilang aral upang ilayo ito sa masasamang impluwensya, lalo na kay Hansen, ang asong iyon. Nakaisip na nga siya ng talumpati kung paano niya tuturuan si Chinbay pagkatapos nito. Hindi naman ganap na walang alam sa espada si Chinbay. Ilang taon na rin siyang naturuan ng iba't ibang guro. Hindi siya mahusay, pero kaya niya ang mga karaniwang galaw. Ang alon ng espada ay hindi niya gaanong napag-aralan, pero alam niya kung paano ito dapat tingnan. Sinimulan niyang gawin ito. Hindi maayos ang mga galaw kaya halatang hindi niya kabisado. Tulad ng inaasahan ni Jia Shizin, hindi siya nagulat. Malamig siyang tumingin kay Hansen. Wala itong pakialam, parang walang kinalaman sa kanya ang nangyayari. Para sa kanya, nakakahiya si Hansen. Kung hindi pinayagan ni Hansen si Chinbay na maglaro, sana ay nag-e-ensayo na ito. Ngunit ni hindi man lang mukhang nagsisisi si Hansen. Ang mga taong ganyan ang ugali ay hindi dapat nilalapitan ng prinsipe, naisip niya. Habang nag-e-ensayo si Chinbay ng alon ng espada ng napakabagal at sablay, halos hindi na siya makatingin. Kung hindi lang niya gustong mailigtas sa kahihiyan ng bata, pinatigil na niya ito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagsimulang magbago ang anyo ng kasanayan. Nang una, masyadong kabado si Chinbay. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Ngunit sa pagdaan ng ilang ulit, bigla niyang naalala ang isip ng espada ni Bauer, iyong nakakayanig sa langit. Parang pagbabasa ng 300 tula mula sa panahon ng Teng, kahit hindi mo maisulat, maaalala mo pa rin. Hindi lubos na nauunawaan ni Chinbay ang diwa ng espada, pero naranasan niya ito. Kaya habang ginagawa niya ito ngayon, parang mas nagiging tama ang mga galaw. Habang tumatagal, mas nagiging maayos ito. Hindi siya tumigil. Tuloy lang ng tuloy. Sa una, hindi napansin ni Jia Shizin ang tunay na anyo. Ngunit habang nagpapatuloy si Chinbay, unti-unti niyang nakita, bagamat hindi perpekto, may bakas ng isip ng espada sa bawat galaw. Hindi siya makapaniwala. Ang ganitong bagay ay bihirang makita sa universo ng mga kaharian dahil kumukuha ito ng kapangyarihan sa labas. Kadalasan, ang mga Jin caster ay nakatuon lang sa kapangyarihang pisikal, hindi sa isip. Ngunit sa edad ni Chinbay, na hindi naman seryosong mag-aral, imposible dapat ito. Ngayon, nakikita niyang may isip ng espada sa mga galaw ni Chinbay. Nabigla siya, hindi siya makapaniwala sa nakikita. Inulit-ulit niyang obserbahan hanggang makumpirma niya, tama siya. May isip ng alon sa bawat galaw ng espada ni Chinbay. Habang patuloy na ipinapakita ni Chinbay ang kasanayan, napansin niyang nagulat si Jia Shizin. Tuwang-tuwa siya. Matagal na siyang sinanay ni Jia Shizin, pero ngayon lang niya nakita itong ganito. Dati, palagi siyang pinapagalitan. Ngayon, sa unang pagkakataon, tumingin ito sa kanya ng may paghangang hindi maipaliwanag. Lalo siyang nabuhayan ng loob para bang kumain siya ng prutas ng buhay. Ramdam niya ang dumadaloy na lakas sa katawan. Dati, takot siya kay Jia Shizin, ngunit ngayon, naglaho ang kaba. Lalong naging maayos ang kanyang galaw. Lalong naging malinaw ang isip ng alon ng espada. Habang pinagmamasdan ito ni Jia Shizin, lalo siyang namangha.
Hindi niya maunawaan kung paano nagkaroon ng isip ng espada si Jinbei. Kabanata 3155. Guruji, ano po ang palagay ninyo sa kasanayan ko sa espada? Pagkatapos maipakita ni Jinbei ang kanyang kasanayan sa alon ng espada, nagulat si Jie Shizin. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan niya. Biglang nagkaroon ng tiwala sa sarili si Jinbei. Tumingin siya kay Jie Shizin ng may kumpiyansa. Karaniwan, hindi siya kailanman nang ahas magsalita ng ganoon kay Jie Shizin. Ngunit ngayon, mayabang siya at walang bakas ng takot. Ginoo, mahusay ang iyong alon ng espada, sabi ni Jie Shizin sabay tango. Kung makipagsanib ka sa siyam na alon na isda, makakagawa ka ng isang kahangahangang palabas. Labis siyang namangha kaya tinanong niya, paano nag-ensayo ang kanyang kamahalan nitong nakaraang 2 araw. Nakuha mo ang isip ng alon ng espada. Isa kang henyo. Nang marinig iyon, lalo pang lumaki ang kayabangan ni Jinbei. Ayaw niyang sabihin na tinorture siya ni Bauer para matutunan iyon, kaya pinalabas niyang maganda ang kwento. Gusto ninyong matutunan ko ang kasanayan sa espada, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Kaya humingi ako ng tulong kay Hansen. Pinayagan niyang makipagsanay sa akin ang anak niyang si Bauer para tulungan akong matutunan ang alon ng espada. Sa nakalipas na 2 araw, puro espada lang ang inensayo ko. Kung sa tingin ninyo ay maayos ang resulta, ibig sabihin ay nagtagumpay ako. Si Jinbei ay taong madaling makalimot sa hirap kapag nakamit na ang tagumpay. Iniisip niyang mahusay si Hansen, pati si Guruji ay pinuri siya. Hindi niya akalaing mangyayari ito, kaya nabanggit niya si Hansen para mabigyan ito ng kredito. Sa oras ng pangangailangan, si Hansen talaga ang pinakamatulungin. Kung wala siya, hindi ako papurihan ni Guruji. Labis ang tuwa ni Jinbei. Napakunot noo si Jie Shizin. Tiningnan niya si Bauer at naisip, ang batang ito ay 4 o 5 taong gulang pa lang. Paano matutunan ng prinsipe ang isip ng espada sa pamamagitan ng pagsasanay kasama siya? Hindi ako naniniwala rito kahit kaunti. Bagaman hindi siya naniniwala, totoo namang natutunan ni Jinbei ang isip ng espada sa loob lamang ng 2 araw. Kung hindi siya nag-ensayo, paano ito maipapaliwanag? Mukhang hindi dapat basta paniwalaan ang mga sabi-sabi. Maaaring hindi ganap na walang silbi itong si Hansen. Muling tiningnan ni Jie Shizin si Hansen. Lahat ng kredito ay itinambak niya ngayon kay Hansen. Sa huli, si Hansen ang pumatay kay Steelsin. Kung may sino mang makakapagturo ng isip ng espada kay Jinbei, siya lamang iyon. Marunong ka ba ng espada? Tanong ni Jie Shizin sa kanya na may ibang tono. Kaunti lang, pero hindi ako magaling, tapat na sagot ni Hansen. Ang kasanayan ni Hansen sa espada at sa isip nito ay hindi kasing galing ni na Six Paths King o Lone Bambo. Sila ang tunay na mga maestro ng espada. Hindi gaanong pinagtuunan ni Hansen ng pansin ang pag-aaral ng mga kasanayan sa espada. Ngunit sa pandinig ni Jie Shizin, tila ito'y labis na kabob ang loob. Ang pagtuturo ng isip ng espada kay Jinbei ay napakahirap na bagay. Walang problema, kung marunong ka ng ilang kasanayan sa espada, bakit hindi natin ihambing? Sabik na sabi ni Jie Shizin. Gusto niyang subukan kung ano ang tunay na kakayahan ni Hansen. Kung mahusay siya, ayos lang na makasama siya ni Jinbei. Ngunit kung panlilinlang lang ang ginamit niya para matutunan ni Jinbei ang isip ng espada, hindi niya papayagang magpatuloy ito. Ang espada at kutsilyo ay walang mata, sabi ni Hansen. Nakakatakot na magkasakitan tayo. Ayos lang, sagot ni Jie Shizin na may kunot na noo. Maghambingan tayo ng kasanayan sa espada. Hindi natin kailangang gumamit ng kapangyarihan ng mga lahing Jin. Nang sabihin ni Hansen na masama ang magkasakitan, ang ibig niyang sabihin ay masama kung siya ang makasakit sa kanya. Ngunit determinado si Jie Shizin. Hindi niya tatanggapin ang pagtanggi ni Hansen. Kung talagang gusto ito ng guro, wala akong magagawa kundi sumunod. Hindi na nagsalita si Jie Shizin. Kumuha siya ng 2 espada at itinapon ang isa kay Hansen. Isa ang itinira niya sa sarili. Nang iwas-iwas niya ang espada, ito ang panimulang galaw ng alon ng espada, tinatawag na kalmado at kalmado. Pinanood ni Hansen ang kanyang galaw. Alam niya agad kung ano ang ibig sabihin nito. Susubukan ni Jie Shizin ang alon ng espada laban sa kanya. Ang alon ng espada ay hindi naman isang napakalakas na kasanayan. Sa mundong ito, hindi kasing galing ng mga kasanayan sa universo ng mga Jin. Umaasa ito ng husto sa panlabas na kapangyarihan, dahilan upang magkaroon ng malaking kahinaan. Maliban sa ilang mga bihasang mandirigma, walang nakagagawa ng balanse sa dalawa. Si Hansen ay mayroon ng katulad na kasanayan.
Matapos mapanood ang pagtatanghal ni Chinbay, pamilyar na siya sa alon ng espada. Ginamit din niya ang panimulang kasanayan na kalmado at kalmado. Nang makita ni Jia Shizin na pareho sila ng galaw, napakunot ang kanyang noo. Ginamit niya ang kalmado at kalmado upang si Hansen ang unang umatake. Ngunit nang gawin din ni Hansen ang parehong galaw, malinaw na gusto nitong siya ang unang umatake. Bilang guro ng kaharian ng Qin at kilalang dalubhasa sa espada, ang kilos ni Hansen ay tila pang mamaliit. Hindi iyon pinansin ni Jia Shizin. Humanda siyang umatake, ngunit nang sandaling dapat siyang sumugod, hindi niya alam kung saan magsisimula. Nakatingkad lang si Hansen sa lugar, ginagawa ang parehong kalmado at kalmado na kabisado ni Jia Shizin. Bagamat ordinaryo ang itsura nito, wala siyang makita ni isang kahinaan. Dahil hindi niya makita ang butas, nakaramdam siya ng kakaibang panganib, pakiramdam niya'y kapag sumugod siya, may nakamamatay na kontra-atake siyang tatanggapin. At kapag nangyari iyon, buhay o kamatayan ang kapalit. Itinigil ni Jia Shizin ang kanyang kilos. Naging seryoso ang kanyang mukha. Pinagmasdan niya ng mabuti ang galaw ni Hansen, hinahanap ang maaring pagkakamali. Ngunit sa bawat sandali, lalong tumitindi ang kababalaghan ng galaw ni Hansen. Parang karagatan na walang hanggan, tila kalmado sa ibabaw ngunit nagtataglay ng mga halimaw sa kailaliman. Pumapatak na ang pawis sa noo ni Jia Shizin. Hindi siya makakilos. Natatakot siyang kapag gumalaw siya, tatamaan siya ng isang nakamamatay na espada. Hindi niya akalaing ang kalmado at kalmado, isang kasanayang hindi naman makapangyarihan, ay kayang maglabas ng ganitong matinding presensya at diwa. Para kay Jia Shizin, si Hansen ay isang misteryosong tao. Ang kasanayan niya sa espada ay parang walang katapusang dagat na may mga nakatagong panganib sa ilalim ng mga alon. Pakiramdam niya ay hindi siya makakaatake. Para bang isa siyang maliit na tao sa harap ng isang malawak at walang katapusang dagat. Ang kapangyarihang iyon ay nagparamdam sa kanya ng pagiging walang halaga. Kung magagamit lamang niya ang kapangyarihan ng lahing Jin, baka kaya niyang lumaban. Ngunit ito ay purong labanan ng kasanayan sa espada. Dahil dito, nabalot ng pawis ang buong katawan ni Jia Shizin. Basa ang kanyang kasuotan. Hindi siya makagalaw sapagkat alam niyang kung gagalaw siya, tatapusin siya ni Hansen sa isang iglap. Sino ba talaga itong si Hansen? Paano naging ganito katindi ang kasanayan niya sa espada? Isa lang itong simpleng galaw, pero nagawa niya maging nakakatakot ito. Hindi na ako nagtataka kung paano niya natuturan si Chinbay ng isip ng espada. Malaki ang ipinagbago ng tingin ni Jia Shizin kay Hansen. Hindi na niya inakalang ang isang taong may ganitong husay at diwa sa espada ay maaaring maging masamang impluensya tulad ng isang aso. Kabanata 3156. Tinitigan ni Chinbay sina Hansen at Jia Shizin. Hindi niya maintindihan ang napakataas na antas ng sining ng espada na ipinapakita, ngunit marunong siyang bumasa ng ekspresyon ng tao. Kalma si Hansen. Si Jia Shizin naman ay seryoso at pawisan. Sa nakikita niyang ganoon, alam na niya kung sino sa dalawa ang nananalo. Ang galing ni Hansen. Kahit si Guru Jia ay hindi siya matalo. Masayang sabi ni Chinbay. Nakaramdam siya ng pakiramdam na para bang nakahanap siya ng taong maaasahan. Ngunit iba ang pakiramdam na ito kumpara sa iba. Dalawang klase lang ng tao ang nasa paligid ni Chinbay. Ang una ay ang mga tapat na tauhan na nagbibigay saya sa kanya, at ang pangalawa ay ang mga gaya ni na Thousand Mile Teacher at Guru Jia, na tinuturuan siya. Dahil hindi pa siya hari ng kaharian, ang mga opisyal sa paligid niya ay walang gaanong kapangyarihan. Nariyan lang sila para pasayahin siya. Hindi talaga nila kayang ayusin ang mga problema niya. Ngunit ang mga guro ay masyadong mahigpit. Tuwing nakikita niya ang isa, para siyang daga na nakakita ng pusa. Namatay ang kanyang ina noong bata pa siya. Si Qin Jingzin, bilang isang mabuting hari, ay abala sa trabaho at bihirang makasama ang kanyang anak. Kapag may problema si Chinbay, hindi siya matulungan ng mga opisyal. Hindi rin siya nakikipag-usap sa mga guro dahil imbes na tulungan siya, pinapagalitan lang siya. Kaya si Hansen, na kayang tumulong at sumuporta sa kanya, ang unang taong ganitong klase na kanyang nakilala. Sina Steel Sin, Thousand Mile Ridge, Guru Jie, at iba pa ay puro sakit ng ulo para kay Chinbay, ngunit si Hansen ay kayang harapin sila. Kahit pinipigilan nila, si Hansen pa rin ang nananaig. Ang kumpiyansa at lakas na ipinapakita niya ay dahilan para maramdaman ni Chinbay na gusto niyang umasa ng lubusan kay Hansen. Ang ganitong uri ng pag-asa ay tulad ng pagtingin ng nakababatang kapatid sa kanyang nakatatandang kapatid. Hindi siya takot kay Hansen, ngunit umaasa siya rito.
Kahit magkamali siya, alam niyang si Hansen ay nariyan para ayusin ang lahat para sa kanya. Hindi ganoon kaganda ang pakiramdam ni Guru Jia. Nasa sitwasyon siya na hindi makagalaw paabant o paatros. Ang calm and calm ni Hansen ay hindi niya kayang labanan, ngunit hindi rin siya pwedeng basta umatras. Kaya't nanatili silang pareho sa kanilang pwesto. Tatay, gutom na ako, biglang sabi ni Bauer habang kumikislap ang mga mata. Pagkarinig ni Hansen, ibinaba niya ang espada. Ngumiti siya, Ginoong Guro, itigil na lang muna natin dito para sa ngayon. Agad nakaramdam si Guru Jia ng ganang loob. Nawala ang pressure. Tinitigan niya si Hansen ng may pagtataka. Pagkaraan ng ilang sandali, seryoso niyang sinabi, natalo ako. Babalik ako isang araw para humingi ng dagdag na turo sa iyong mga kasanayan sa espada. Hindi na kasing taas ng pride ni Jia Shizin tulad kanina. Iba na ang tono ng kanyang boses. Habang pauwi, iniisip pa rin ni Guru Jia ang nangyari kay Hansen. Nahihirapan siyang paniwalaan ito. Ang tinatawag na aso ng Jade Wall City ay may ganoong kalakas na kasanayan sa espada. Sa loob lamang ng 2 araw, nagawa niyang turuan si Qin Bai ng Sword Mind. Lahat ng iyon ay parang hindi tumutugma sa imahe ni Hansen na narinig niya mula sa iba. Guru Jia, pinapatawag ka ng mahal na hari sa silid-aralan. Pagbalik ni Jia Shizin sa manor, ipinatawag siya ni Qin Jingzin sa palasyo. Nakita mo ba si Hansen? Sila lamang dalawa sa loob ng silid-aralan. Pinalis ni Qin Jingzin ang mga kasambahay at bantay. Tumango si Jia Shizin. Oo, aking hari, nakita ko siya ngayong araw. Ano ang palagay mo sa kanya? Tanong ni Qin Jingzin. Tahimik na tugon ni Jia Shizin, hindi siya madaling basahin. Mahirap hulaan ang kanyang layunin. Bakit po ninyo itinanong? Napabuntong hininga si Qin Jingzin. Palapit na siya ng palapit sa aking anak. Kaya gusto kong malaman kung mabuti o masama ba ang kanyang impluensya sa kanya. Pagkarinig niya nito, nag-isip si Jia Shizin ng mabuti. Hindi niya agad sinagot ang tanong, bagkus ay tinanong, alam niyo po ba kung saan siya nagmula? Umiling si Qin Jingzin. Pinimbestigahan ko na siya. Wala halos makuhang impormasyon. Ang alam lang namin, siya ay taga Big God Mountain. Wala nang iba. Naging seryoso ang mukha ni Jia Shizin. Kung ganoon, sa palagay ko mas mabuti kung hindi masyadong lalapit ang prinsipe sa kanya. Bakit mo nasabi iyan? Tanong ni Qin Jingzin. Sagot ni Jia Shizin, hindi natin siya kilala, at napakalakas niya. Kung tutulungan niya ang kaharian ng Qin at ang prinsipe, magiging napakalakas niyang kakampi. Ngunit kung hindi, maaari siyang maging panganib sa kaharian. Mas mainam na mag-ingat. Tumango si Qin Jingzin. May punto ka, pero may isang bagay tungkol kay Hansen na kailangan mong malaman at huwag mong sasabihin kahit kanino. Ano iyon? Nagulat si Jia Shizin. Bihirang magsalita ng ganoon ang hari. Sabi ni Qin Jingzin, si Guru Jian ay nasa tabi ni Hansen. Napatulala si Jia Shizin. Nang makabawi, masaya niyang tanong, ano po ang ibig ninyong sabihin? Si Jian Bugu, ang Guru Jian. Bago pa makasagot si Qin Jingzin, agad niyang sinabi, kaya pala. Si Hansen ay siguradong alagad ni Guru Jian. Kaya ganoon siya kagaling. Kung ang alagad ni Guru Jian ang nagtuturo sa prinsipe, lalaki ang ginoong prinsipe bilang dakilang mandirigma. Ngumiti si Qin Jingzin, ngunit mapait. Nagkakamali ka, Guro. Ano po, paanong mali? Tanong ni Jia Shizin ng litong-lito. Lalong naging kakaiba ang ekspresyon ni Qin Jingzin. Si Hansen ay hindi estudyante ni Guru Jian. Si Guru Jian mismo ang kasama niya, bilang kanyang, alipin. Ano? Napako sa kinatatayuan si Jia Shizin, tila kahoy na manika. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala. Samantala, hindi nanatili si Qin Bai sa kastilyo ng pamilya Feng. Takot pa rin siya kay Bauer. Sa tuwing tinitingnan niya ito, parang nakakakita siya ng mabagsik na aso. Kaya't iniiwasan niya ito hanggat maaari. Pagkaalis ni Qin Bai, nakipaglaro si Hansen kay Bauer. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan, nagsimula siyang gawin ang sarili niyang mga pag-aaral tungkol sa pagsasanib ng positibo at negatibong lakas. Wala siyang angkop na gene race para sa Reverse Cold Sutra, kaya hindi niya ito mapagpraktisan. Ilang araw na niyang pinag-aaralan ang mga pangunahing bahagi ng Reverse Cold Sutra, nakatuon sa pagsasanib ng positibo at negatibong kapangyarihan. Matagal na niya itong pinag-aaralan. Gamit ang karanasan ni Night God noon, gusto ni Hansen pagsamahin ang Blood Pulse Sutra at Zuan Yellow Sutra.
Gusto niyang malaman kung makakalikha siya ng kapangyarihang maaaring makasira sa mismong mga batas ng mundo. Magkaibang kasanayan ang dalawang iyon, kaya't bagaman gabay ang karanasan ni Night God noon, sa sarili pa rin kailangang umasa si Hansen para sa mga pagbabago. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang pag-isahin ang positibo at negatibong enerhiya. Mabagal ang progreso. Kung makakahanap lang ako ng gene race na akma para sa Reverse Cold Sutra, bulong ni Hansen habang tinitingnan ang listahan ng mga labanan ng mga Diyos. Kung makuha niya ang unang pwesto, makakakuha siya ng bihirang gene race. Kung akma ang elemento, maaari niyang gamitin ito sa Reverse Cold Sutra. At kahit hindi akma, maaari pa rin niya itong magamit sa Cast God Court o ipare sa Dangshan Sutra o The Story of Genes. Sa kahit anong paraan, siguradong may pakinabang ito. Kabanata 3157. Pagdating sa paggamit ng positibo at negatibong kapangyarihan, ang pinakamalaking problema ay ang paggamit ng perpektong balanse. Kailangang ganap na magpantay ang kapangyarihan ng Zuan Yellow Sutra at Blood Paul Sutra upang maisanib ang mga ito. Sa mundo ng mga kaharian, hindi magamit ni Hansen ang kapangyarihan ng Blood Paul Sutra maliban kung sisirain niya ang mga batas ng pagpigil ng mundong iyon. Ang tanging paraan para magamit ito ay sa pamamagitan ng paglabag sa mga batas na iyon. Kahit ganoon, dahil ang isang kapangyarihan ay sinusuportahan ng mga batas ng mundo at ang isa naman ay tinataboy ng mga ito, napakahirap makamit ang ganap na balanse sa pagitan ng dalawang puwersa. Dahil sa babala ng Diyos, ayaw ni Hansen sirain ang mga batas ng mundo. Dahil dito, hindi gaanong nagbunga ang maingat niyang pagsasanay. Habang nagsasanay si Hansen, may isang lingkod ng pamilya Feng na tumakbo papunta sa kanya at nagulat ng tungkol sa kakaibang bisita. Ginoong Han, may isang ginoong nagngangalang Rock na gustong makipagkita sa inyo. Sabi niya, gusto raw niyang makipag-usap tungkol sa isang negosyong kasunduan. Dalhin mo siya sa silid ng pagpupulong, mahinahong sabi ni Hansen. Nang pumunta siya roon, nakita niya ang isang lalaking naghihintay. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na Amerikana. Maayos ang kanyang anyo, walang gusot ang damit, at kasing kintab ng salamin ang kanyang sapatos. May suot siyang itim na sombrero, at sa ilalim ng anino nito, ang pinakapansin-pansin ay ang dalawang maliit na bigot. Kadalasan, ang mga lalaking may balbas ay mukhang marumi o mabangis. Ngunit ang dalawang maliit na bigot ng lalaking ito ay tila sadyang bagay sa kanyang mukha. Kung wala ang mga iyon, mawawala ang dating niyang lalaking lalaki. Dahil sa mga bigot niyang iyon, naging kaakit-akit at may karisma ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay kasing itim ng gabi, may kakaibang halina at misteryo. Nang titigan siya ni Hansen, napaisip ito na ang unang impresyon sa kanya ay isang taong kapita-pitagan at maayos. Magandang araw, Ginoong Han. Ako si Rocky D. Ikinagagalak kong makilala kayo. Nang makita si Hansen, tumayo ang lalaki, inalis ang kanyang sombrero, at iniabot ang kamay bilang pagbati. Magalang siya, kaya't tinanggap ni Hansen ang pakikipagkamay. Napansin niyang banayad ngunit tiyak ang kamay ni Rocky D, isang tanda ng isang tunay na ginoo. Pagkatapos, inaya ni Hansen siyang maupo at tinanong, ano ang sadya mo sa akin? Sumagot si Rocky D, Ginoong Han, napag-alaman naming pinatay ninyo kamakailan si Decapitation Queen ng aming God Chaos Party. Dahil sa gawaing iyon, ipinadala ako ng aming pinuno upang humingi ng kabayaran. Oh! Anong klaseng kabayaran ang gusto ninyo? Tanong ni Hansen na medyo nabigla. Hindi siya nabigla dahil miyembro ito ng God Chaos Party, marami pa siyang mas kakaibang naranasan. Ang ikinagulat niya ay kung paano napakadiretso ng paglapit nito. Seryosong sabi ni Rocky D, may kasabihan, kung kumuha ka ng buhay, buhay ang kabayaran. Kung may utang, kailangang bayaran. Pantas ang God Chaos Party. Pinatay mo si Decapitation Queen, kaya't nawalan kami ng isang kasapi. Umaasa kaming papalitan mo siya at sasali sa God Chaos Party bilang kabayaran. Magandang alok pero hindi ako interesado sumali sa God Chaos Party, sagot ni Hansen. Hindi nagalit si Rocky D. Nanatili siyang magalang at ngumiti. Ayos lang. Kung hindi mo gusto iyon, may isa pa akong mungkahi. Ano iyon? Tanong ni Hansen na nagpakita ng interes. Same time na sabi ni Rocky D, kung ipagpapatuloy mo ang pagtanggi, mahihirapan ka. Isa sa mga pangunahing miyembro namin si Decapitation Queen. Hindi siya dapat mamatay ng walang kabayaran. Kaya may paraan ako para maisaayos ito. Kailangan mo lang gawin ang tatlong bagay para sa God Chaos Party. Kapag nagawa mo iyon, tapos na tayo. Ano sa tingin mo? Anong tatlong bagay iyon? Tanong ni Hansen. Hindi ko pa alam.
Pero huwag kang mag-alala, hindi kailanman mag-uutos ang God Chaos Party ng bagay na imposible. Ang ipapagawa namin ay tiyak na kaya mo. Pasensya na, pero hindi ako pumapayag sa mga bagay na hindi ko alam ang detalye, sagot ni Hansen. Tiningnan siya ni Rocky D ng malamig. Ibig mo bang sabihin, ayaw mong magbayad sa utang mo? Ngumiti si Hansen. Marami na akong utang. Kung babayaran ko lahat, matagal na akong patay. Pero heto pa rin ako. Umaasa akong pag-iisipan mo ito. Kung magbago ang isip mo, tawagan mo ang numerong ito. Gumagana lang ito hanggang hating gabi. Iniabot ni Rocky D ang isang card, sabay yuko at nagpaalam. Pagkatapos, sinuot niya muli ang kanyang sombrero, inayos ang kanyang kasuotan, at umalis. Magalang muna, saka magbabanta. Nakakaintriga talaga ang God Chaos Party, bulong ni Hansen habang tinitingnan ang card. Ang card ay yari sa itim na metal. Nakasulat dito ang pangalan ni Rocky D at isang numero. Sa ilalim ay nakalagay, Minister of Foreign Affairs, God Chaos Party. Nang baliktarin ni Hansen ang card, wala nang nakasulat kundi isang simbolo, ang imahe ng isang payaso. Nang makita ito, parang pamilyar kay Hansen ang simbolo. Alam niyang nakita na niya iyon noon, pero hindi niya maalala kung saan. Ang simbolo ng payaso ay kulay madilim na pula, tila tumatakbo o tumatalon. Ang mukha nito ay nakatagilid ng 90 degrees, nakaharap sa unahan. May suot itong sombrerong pampayaso, at ang mga mata nito ay parang buwan. Ang labi ay nakakurba paitaas, nagbibigay ng ngiting nakakapanindig balahibo. Tinitigan ni Hansen ang simbolo, at pilit inaalala kung saan niya iyon nakita. Maya-maya, naalala niya. Noong una, kasama niya sina Exquisite at Likir nang pumasok sila sa laboratorio ng mga crystallizer sa core area. Doon niya nakita ang mga crocodile gods at maraming kristal na lata na ginagamit sa mga eksperimento. Doon niya rin nakita ang isang braso na may tato ng payaso. Hindi lang ito magkahawig. Parehong-pareho, pati ang laki, tugma. Imposible namang nagkataon lang, bulong ni Hansen habang tumitig sa simbolo at napaisip ng malalim. Naalala rin niya ang mga nakasulat sa buto ng braso. Mas mahigit, M67 test subject has mutated. Test results unknown. Number 7586 core created God plan failed. Parang ganoon ang nakasulat doon. Kabanata 3158. Makapangyarihan ang mga crystallizer, ngunit hindi sapat ang lakas nila upang malampasan ang reinkarnasyon. Paano sila konektado sa God Chaos Party? Bulong ni Hansen sa sarili. Hindi niya maunawaan kung bakit. May isang bagay na sigurado si Hansen, ang numero ni Rocky D ay gumagana lamang bago maghating gabi. Ibig sabihin, pagkatapos ng alas 12, kikilos na ang God Chaos Party sa sarili nilang paraan. Pagdating sa God Chaos Party, hindi kailanman naging pabaya si Hansen. Noon pa man, halos nasungkit na nila ang kapangyarihan ng mga God Spirit. Ang lakas nila ay hindi nalalayo kay Chinshu. Ngunit si Hansen ay limitado ng mga batas ng mundo. Kahit hindi niya sundin ang babala ng Diyos, ang paglabag sa mga batas ng mundo ay hindi rin makapagbibigay sa kanya ng malaking bentahe dahil sa maikling oras lamang ito magtatagal. Ginugol ni Hansen ang oras niya sa pag-aaral ng pinagsamang positibo at negatibong kapangyarihan habang hinihintay ang pagpatak ng alas 12. Sa isang lumang gusali, nakaupo si Rocky D sa sala. May malaking kampana roon, at tahimik siyang naghihintay sa oras na iyon. Ginoong Ministro, patayin na lang natin si Hansen. Bakit pa natin siya binibigyan ng pagkakataon? Sabi ng isang nilalang na mukhang katulong sa tabi ni Rocky D. Hindi siya ganap na tao dahil may sungay ng itim na dragon sa ulo. Ngumiti si Rocky D. Nabigo ang God Chaos Party noon dahil minamaliit namin ang lakas ng mga tao. Sa pagkakataong ito, susubukan naming kontrolin ang mga makapangyarihang tao. Hindi na namin hahayaang samantalahin sila ng mga God Spirit. Naiintindihan ko. Talagang matalino kayo, Ginoong Ministro, sagot ng katulong habang humahanga. Napabuntong hininga si Rocky D. Napatay ni Hansen si Decapitation Queen at winasak ang Breakhead Temple dahil ang kapangyarihan niya ay katumbas ng 12 pangunahing Diyos. Nakakalungkot lang dahil mahirap gamitin ang kapangyarihan niya para sa atin. Ginoong Ministro, ibig niyo bang sabihin hindi siya tatawag? Kung hindi naman pala, bakit pa tayo naghihintay ng ganito katagal? Tanong ng katulong. Walang dapat madaliin. Isa siyang henyo. Naniniwala ako na ang mga henyo tulad ni Hansen ay nararapat bigyan ng pagkakataong patunayan ang kanilang sarili, sagot ni Rocky D habang nakatitig sa orasan. Lumipas ang mga segundo hanggang lahat ng karayom ng orasan ay tumuro sa alas 12.
Tumunog ang kampana ng 12 beses. Pagkatapos noon, tumayo si Rocky D mula sa kanyang upuan at napabuntong hininga. Matagal nang walang bagong kasapi ang God Chaos Party na may maliwanag na pag-iisip. Umaasa akong si Hansen ang magiging simula ng pagbabago. Pero mukhang nagniningning ang mga mata ng katulong. Ginoong Ministro, gagamitin niyo ba iyon? Tanong niyang puno ng pananabik. Hindi sumagot si Rocky D. Itinaas niya ang kanang kamay at tinitigan ito ng seryoso. Mahahaba at malalakas ang kanyang mga daliri, makinis, walang peklat, at perpekto. Isang kamay na bagay sa isang modelo. Mula sa kanyang kamay, lumitaw ang isang itim na apoy, parang hangin ng impyerno. Hindi lang ang kamay niya ang nagliyab, buong katawan ni Rocky D ay nabalot ng kakaibang itim na apoy. Nag-iba ang anyo ng kanyang mukha, puno ng alab at sigla ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kabilang kamay at lumitaw ang isang papel. Mahina niyang binigkas. Mas mahigit ang sining ng liwanag at anino, ang masidhing pagtama ng buhay at imahinasyon, nagbibigay buhay sa mga walang kaluluwa. Death Silhouette. Mabilis na nagsanib ang itim na apoy sa kanyang kanang kamay. Parang may aninong tumatalon sa loob nito, ang anino ni Hansen. Nasa hardin si Hansen ng pamilya Feng nang bigla niyang maramdaman iyon. Napatingin siya sa kanyang kanang kamay, ngunit isang iglap lang ang pakiramdam. Ibig bang sabihin, noong nakipagkamay ako kay Rocky D kanina, napakunot noo si Hansen habang iniisip ito. Sa loob ng sala, hinawakan ni Rocky D ang kanyang kamay na may apoy. Nabuo mula rito ang hugis ng gunting. Hinawakan niya ito. Kumislap ang mga mata niya. Kumilos ang papel at gunting, mabilis at elegante. Napakabilis ng pagputol, parang isang sayaw ng anino. Para bang may daan-daang kamay ng demonyo na kumikilos. Sa loob ng ilang sandali, naging hugis tao ang puting papel, at ang kulay nito'y naging itim. Kung pagmamasdan ng mabuti, iyon ay ang gilid ng mukha ni Hansen. Kahit anino lang at walang emosyon, makikilala ng sinumang nakakakilala kay Hansen na siya iyon. Hindi ako magsasawa rito, Ginoong Ministro. Ang death silhouette ninyo ay kamangha-mangha, wika ng katulong habang puno ng paghanga. Hindi pinansin ni Rocky D ang papuri. Tinutukan niya ng tingin ang anino, parang hinahangaan ang sarili niyang obra. Sayang, isang kagiliw-giliw na kaluluwa, mawawala na lang ng ganito. Pagkatapos ay ang gunting sa kamay ng anino ay naging itim na apoy, parang apoy ng purgatorio. Itinapat ni Rocky D ang anino sa apoy. Nang madikit ito, nagliyab ang paa ng anino. Kasabay nito, naramdaman ni Hansen na may hindi nakikitang apoy na sumusunog mula sa kanyang mga paa. Kumalat ito paitaas ng mabilis. Ang itim na apoy ay kakaiba, masidi, marahas, at mabilis. Ngunit hindi nasusunog ang kanyang mga damit o laman. Sa halip, ang sakit ay mula sa kanyang kaluluwa, parang giniling sa alabok ang kanyang mga paa. Kahit si Hansen, na may matibay na kalooban, ay halos mapasigaw sa tindi ng kirot. Nag-iba ang mukha ni Hansen. Mabilis niyang ginamit ang Zuan Yellow Sutra upang labanan ang kakaibang itim na apoy, ngunit hindi ito tinablan. Sa isang iglap, umabot na ang apoy hanggang hita niya. Wala na siyang maramdaman sa ibabang bahagi ng katawan. Agad niyang pinalitaw ang Sky God Crown at sinuot ito, naging Annihilation God of Wealth. Bumalik siya sa templo ng Diyos upang gamitin ang kapangyarihan ng God Spirit laban sa apoy. Gumana iyon. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, bahagyang napigilan ang apoy, ngunit hindi ito tuluyang namatay. Patuloy pa rin itong naglalagablab. Ganoon din ang papel ni Rocky D. Ang apoy ay huminto sa bandang hita ng anino, ngunit hindi makapunta pataas. Magaling! Hayaan mong makita ko, bilang paper god Rocky D, kung gaano kakalakas, wika ni Rocky D, habang nagliliyab ng itim na apoy ang kanyang mga mata, parang bulkan na sumabog. Kabanata 3159. Pagbasag sa mundo, anino ng ilalim ng mundo, malamig na sigaw ni Rocky D. Ang mga itim na apoy sa kanyang katawan ay naging puti. Ang mga apoy ay malalakas. Parang yelo na hindi kayang basagin. Ang itim na taong gawa sa papel ay sinunog ng puting apoy, at ito'y naging puti. Nababalot ito ng puting apoy. Ang puting apoy ay nasusunog din sa katawan ni Hansen. Ang nakakatakot na apoy ay tila winawasak ang kanyang kaluluwa. Ang templo ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos ng kayamanan ay hindi sapat. Hindi nila mapigilan ang puting apoy. Nagsimulang magdilim ang liwanag ng templo ng Diyos. Ginoo, ang katawan ni Decapitation Queen ay may lila na apoy na nasusunog na may liwanag ng Diyos. Ang gilatin at manika ay kumikislap sa liwanag ng Diyos. Tinulungan nito ang templo ng Diyos at si Hansen upang labanan ang nakakatakot na puting kapangyarihan. Nilabanan nila ito ng magkasama.
Naging mabagal ang paggapang ng puting apoy. Kahit ganoon, dahan-dahan pa ring nilalamon ng puting apoy ang kaluluwa ni Hansen. Hindi nito sinasaktan ang pisikal na katawan, ngunit para sa mga Diyos ng Espiritu, napakalaki pa rin ang pinsalang dulot nito. Ito ang kapangyarihang pambasag sa mundo, biglang naisip ni Hansen. Pamilyar sa kanya ang pakiramdam na iyon. Ito ang parehong pakiramdam noong ginamit ni Night God noon ang kapangyarihang pambasag sa mundo, ngunit magkaiba ang kanilang elemento. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi maaaring mapagkamalan. Naramdaman pa rin ni Hansen na mas mahina ito kaysa sa kapangyarihang pambasag sa mundo ni Night God noon. Hindi ito kasing nakakatakot ng inakala niya. Walang pagdududa, binali ni Hansen ang mga batas ng mundo at pumasok sa Super God Spirit Mode. Tanging ang Super God Spirit Mode lamang ang makakalaban sa kapangyarihang pambasag sa mundo. Lumabas ang puting apoy mula sa mga mata ni Hansen. Kumalat ito sa kanyang buong katawan, at ginawang parang aninong puti ang kanyang katawan. Para bang hindi na ito solidong laman. Ang kapangyarihan ng Super God Spirit Mode ay sa wakas ay nagawang patigilan ang mga apoy na kinakain ng kanyang espiritu. Kumislap ang mga mata ni Hansen. Ang mga kadena ng substansya ng buong mundo ay nasa kanyang paningin. Inabot niya ang mga ito at binali ang mga kadena ng substansya ng puting apoy. Biglang namatay ang puting apoy sa kanya. Bumalik ang katahimikan. Sa pagkawala ng puting apoy, walang iniwang bakas ng pagkasunog. Para bang hindi siya kailanman nasunog. Sa sala ng isang lumang bahay, ang puting taong gawa sa papel ni Rocky D ay biglang naging alikabok. Umubo ng dugo si Rocky D. Kahanga-hanga. Nagawa niyang sirain ang aking underworld silhouette. Hindi nakapagtataka na napatay niya si Decapitation Queen. Kumislap ng pagkabigla ang mga mata ni Rocky D. Inilabas niya ang kanyang pulang dila at pinahid ang dugo. Lumitaw ang apoy ng pananibik sa kanyang mukha. Magaling. Magandang simula ito. Hansen, karapat-dapat kang maging biktima ko. Ang Super God Spirit Mode ay nagbigay ng kawalang kamatayan. Sa wakas ay nawala ni Hansen ang puting apoy na bumabagabag sa kanya, ngunit hindi siya nakaramdam ng kaligayahan. Mas nakakatakot pa ang God Chaos Party kaysa sa kanyang inaakala. Hindi niya maaaring gamitin ang Super God Spirit Mode palagi upang lutisin ang kanyang mga problema. Kailangan kong matutunan agad ang kapangyarihang pambasag sa mundo, naisip ni Hansen. Gumalaw ang altar ng Diyos. May isang lalaki na nakatayo sa ibabaw ng altar. Ito ay si God, na pamilyar kay Hansen. Siya ang kataas-taasang nilalang na kumokontrol sa Geno Hall. Binali mo na naman ang mga batas, sabi ni God habang nakatingin kay Hansen. Kailangan ko. Sinubukan akong patayin ng mga tao mula sa God Chaos Party. Hindi ako pwedeng tumayo lang at walang gawin, sagot ni Hansen habang umiiling. Kumurap si God. Para bang nakangiti siya ngunit hindi. Wala akong problema doon, pero dalawang mundo ang nasa Syre dahil sa iyo. Kapag nagunaw ang mga mundo, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ganoon ba talaga kalala? Hindi makapaniwala si Hansen na ang kanyang paglabag sa mga batas ay maaaring magdulot ng ganitong pinsala. Marahil madalas itong gawin ni Chinshu noon. Matagal ka nang nandito sa unibersong ito, hindi ba? Tanong ni God. Dahil likas kang mausisa, tiyak na marami ka nang nalalaman tungkol sa mundong ito at kung paano ito gumagana, tama ba? Kung gayon, narinig mo na ba kung paano nagkaroon ang unibersong ito ng napakaraming God Pulses at Gene Eggs? Tungkol doon, narinig kong ang dahilan ay dahil napakaraming Diyos ng Espiritu ang namatay sa Geno Universe, sagot ni Hansen. Iyon ay isa sa mga dahilan. Ang kabaligtaran ng pagsilang ng nilalang ay kamatayan. Ang mga God Pulses at Land Pulses ay hindi ganoon. Tumigil sandali si God at nagtanong, tandaan mo pa ba? Pagkatapos ng laban mo kay Chinshu, nagkaroon ng malalaking pagbabago ang dalawang universo. Ang naging malinaw sa amin ay masyadong mabilis ang paglago ng mga nilalang. Ang mga bagay na hindi pa dapat lumitaw ay lumitaw ng masyadong maaga. May kinalaman ba ito sa paglabag ko sa mga batas ng universo? Tanong ni Hansen. Kung tutuusin, ang mga misteryosong pangyayaring ito ay dahil sinusubukan ng universo na ayusin at balansehin ang sarili nito. Ang mga kapangyarihang hindi dapat naririto ay naaktiba. Para itong tao na gumagamit ng kanyang nakatagong kakayahan. Kung magpapatuloy ito at maubos ang enerhiya ng universo, hindi na ito makakabalik sa normal. Kapag nangyari iyon, titigil ang makina ng universo sa paggana. Magkakaroon ng kadiliman at pagkawasak. Parang komplikado, pero hindi ko naiintindihin, sabi ni Hansen. Ititigil ko ang paglabag sa mga batas ng mundo, pero siguraduhin mong hindi ako mamamatay dito.
Bago pa makasagot si God, ngumiti si Hansen at nagsabi, ang ministro ng God Chaos Party ay may nakakatakot na kapangyarihan. Kahit si Moment God ay hindi siya matalo. Paano ninyo natalo ang God Chaos Party noon? Alam ni God kung saan papunta si Hansen, ngunit sinabi pa rin niya, madali lang iyon. Sa tingin mo ba kailangan ng mga Diyos ng Espiritu na magbigay ng blood pulses sa mga tao? Ibig mong sabihin, ang mga tao ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga Diyos ng Espiritu upang maging mas malakas sila at magamit ang mga kapangyarihang pambasag sa mundo. Hindi lubos na pinaniwalaan ni Hansen. Ang mga kapangyarihang pambasag sa mundo ay masyadong mapanira at mabigat para sa universo. Hindi maaaring gamitin ng mga Diyos ng Espiritu ang kapangyarihang iyon. Bilang mga tagapangalaga ng universo, maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ng mundong ito, mula man sa tao o gene race, upang tulungan sila. Para kang mayroong decapitation queen. Nang siya ay naging sub-god mo, mas lumakas ang iyong mga kapangyarihan bilang Diyos. Maaari rin niyang gamitin ang kapangyarihan niya upang tulungan ka sa laban. Sa ganoong paraan, pareho ang tao. Mas marami kang kasangga, mas malaki ang kanilang naiaambag. Mas malakas din ang kapangyarihang naibibigay nila sa iyo. Anong antas ang kailangan kung maabot para makalaban ang mga miyembro ng God Chaos Party? Iyon ang pinakamahalagang bagay kay Hansen. Madali lang iyon. Ang Diyos ng kayamanan mo ay hindi Diyos ng labanan, kaya medyo mahina sa aspetong iyon. Maaari mong sirain ang 8 Annihilation God Spirits at gawin silang mga sub-God mo, ngunit mas mainam kung mga ligaw na Annihilation God Spirits ang mga iyon. Kapag ganoon, madali na lang talunin si Rocky D. Tumawa si God. Napairap si Hansen. Wow, parang ang dali mo lang sabihin. Paano ko naman hahanapin ng madali ang mga ligaw na Annihilation God Spirits? Hindi iyon madali. Kung madali lang iyon, hindi sana halos nag-iba ng God Chaos Party ang Geno Hall. Pinilit nila ang huling pinuno na buksan muli ang universo upang wasakin ang God Chaos Party. Napabuntong hininga si God. Kabanata 3160. Mabilis na nagtanong si Hansen, ano? Naribot na minsan ang universo. Ito ba ang resulta ng pagkakaribot nito? Ibig bang sabihin nito ay kailangang magsimula muli sa simula ang lahat sa universo? Umiling si God. Hindi ganon. Ang mga reboot God Spirits ay kayang i-reboot ang mga bagay, pero hindi nila talaga maibabalik ang universo sa tunay nitong simula. Marami akong maipapaliwanag, ngunit wala akong oras para sabihin lahat. Hindi ka ba isang reboot God Spirit? Paano hindi mo maipaliwanag ang sarili mong kapangyarihan? Tiningnan ni Hansen si God na may halong pagdududa. Seryosong sinabi ni God, ako nga ay isang reboot God Spirit, at kaya kong i-reset ang mga bagay. Pero alam mo ba kung ano ang kapalit ng pagre-reboot ng universo? Anong kapalit ang babayaran mo? Tanong ni Hansen. Hindi ko ba sinabi sa'yo na ang huling may-ari ng templo ang nag-reboot ng universo? Tanong ni God na may ngiti. Napatigil si Hansen. Bigla niyang naunawaan ang ibig sabihin. Ibig sabihin ni God ay ang huling may-ari ng Geno Hall ang siyang gumamit ng kapangyarihan ng universe reboot. Kaya siya ang huli. Tiningnan siya ni Hansen ng may pagtataka at nagtanong, ibig mong sabihin ikaw na ngayon ang pinuno ng Geno Hall. Tumango si God at nagsabi, maswerte ka't hindi ka ganon kabobo. Kahit na may kakayahan akong mag-reboot, ang mga bunga ng pagre-reboot ay mga bagay na kahit ako ay hindi kayang maunawaan. Pagkatapos mag-post, nagpatuloy si God, ang pagre-reboot ng universo ay hindi talaga nakalutas ng problema natin sa God Chaos Party. Matindi ang pinsalang na idulot namin sa kanila, ngunit karamihan sa mga kasapi ng God Chaos Party ay muling ipinanganak bilang mga bagong nilalang na walang koneksyon sa kanilang nakaraang buhay. Sa kasamaang palad, may ilang isda na nakatakas sa lambat. Pagkalipas ng napakaraming taon, lumakas na silang muli. Nang maribot ang mga God Spirits, sila rin ay labis na naapektuhan. Ang mga God Spirits na umabot na sa tuktok ng kanilang kapangyarihan ay bumalik sa simula. Kinailangan nilang magsimula muli ng pag-unlad. Dahil naribot ang universo, naging kulang din ang mga yaman. Dahil dito, mabagal ang pag-evolve ng mga God Spirits. Kung hindi ganun, dati, kapag tumingin ka sa mga mataas na antas ng God Temples, hindi lang iisa ang pangunahing Diyos. Pagkasabi noon, natawa si God. Ang universo ay ginulo ninyo ni Chin-Shu. Para sa mga God Spirits, ito ay naging pagkakataon. Mas marami silang yamang nakukuha ngayon sa universo kaysa dati. Nakatulong ito para lumakas silang muli. Maraming God Spirits ang nakabalik na sa kanilang dating lakas. Tiningnan siya ni Hansen at nagsabi, may ilang tanong ako.
Bakit sa universo ng mga kaharian, may proteksyon ang mga tao mula sa mga god spirits o kaya ay may kakayahang maging Diyos para lumaban kasama nila? Pero sa Geno Universe, bakit parang kaya lang ng tao ay humiling at madalas pa silang naloloko? Matagal na itong tanong na hindi masagot ni Hansen. Magkaibang-magkaiba ang Kratos sa mga nilalang ng dalawang universo. Tiningnan siya ni God. Pagkaraan ng sandali, sumagot siya, dati, wala talagang tao sa Geno Universe. At sa totoo lang, hindi dapat nagkaroon. Ang mga tao ay dapat lang umiiral sa Universe of Kingdoms. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Hansen, hindi maintindihan. Ang Universe of Kingdoms ay positibo, dahan-dahang sabi ni God. Ang Geno Universe ay negatibo. Ang mga tao, bilang mga nilalang, ay nabibilang lamang sa positibo. Hindi sila dapat umiiral sa negatibong mundo. Napatigil si Hansen nang marinig iyon. Sa wakas, naunawaan niya. Totoo nga, walang tunay na tao sa Geno Universe. Nakapasok lamang sila roon dahil kay Chinshu, ngunit hindi talaga sila mga tunay na tao. Kung gagamitin ang kasabihan ng makabagong mundo, ang Universe of Kingdoms ay parang tunay na mundo, ito ang Yang. Ang Geno Universe naman ay Yin, parang impyerno. Paano makakapunta ang tao sa impyerno? Kaya nga hindi dapat umiiral ang mga tao sa Geno Universe. Siyempre, kasabihan lang iyon. Sa katotohanan, parehong buhay na mundo ang dalawa. Isa lang ang positibo, at ang isa ay negatibo. Kung ako ikaw, hahanapan ko ng paraan na pataasin ang kapangyarihang makadiyos imbes na patuloy na labagin ang mga batas ng universo. Pinalo ni God sa balikat si Hansen. May sasabihin pa sana si Hansen, pero nang lumingon siya, wala na si God. Nararamdaman ni Hansen na abala talaga si God nitong mga nakaraang araw. Sa huling dalawang pagkikita nila, dumating siya ng mabilis at umalis din agad. Para bang sinisingit lang niya ang mga usapan sa gitna ng mas mahahalagang gawain. Mukhang talagang pahirap sa kanya ang God Chaos Party, sabi ni Hansen sa sarili. Umiling siya, labis na nababahala. Siya rin ay may problema. Buhay pa si Rocky D. Sa God Chaos Party, tiyak na may mga nilalang na kasanlakas o higit pa sa kanya. Ngayon, kaaway na siya ng God Chaos Party. Alam ni Hansen na mas lalo pang magiging magulo ang buhay niya. Ano man ang mangyari, kailangan kong makahanap ng 8 sub-gods. Kailangan ko ng mas maraming kakampi. Tama si God, hindi ko pwedeng patuloy na labagin ang mga batas sa bawat laban. Kahit kayanin ng universo, ako mismo ang hindi makakaya. Napaisip si Hansen. Naalala niya ang mga God Spirit sa kanyang Sea of Soul. Hindi niya gaanong iniisip ang iba, pero nasa loob ng kanyang kaluluwa ang isang Annihilation Class Moment God. Hindi ko alam kung kaya kong ipatawag ang aking God Spirit bilang sub-God. Magiging maganda kung pwede. Isa iyon sa 12 pangunahing Diyos. Dapat ay pwede siyang maging sub-God sa templo ko. Nakakalungkot lang na wala akong libreng God base para masubukan ito. Napailing si Hansen, ramdam ang sakit ng ulo. Kung gusto niyang magkaroon ng God base, kailangan niya ng mas maraming kasapi. Ang mga kasapi ang nagbabalik ng lakas para makabuo ng mas maraming God bases. Isa lang ang kasapi ni Hansen sa kanyang God of Wealth Temple, ang maliit na kalbong bata na kamukha ni Burning Lamp. Ang problema lang ay sobrang bata pa nito. Matagal pa bago siya maging kapaki-pakinabang. Hindi pwede. Kailangan kong magkaroon ng ilang kasaping makatutulong agad. Naalala ni Hansen si Feng Yinyin. Malaki ang potensyal ni Yinyin. At kung wala man, mapalalakas ko siya. Kukunin ko siya bilang kasapi ng God of Wealth Temple. Pagkatapos magpas siya, umalis siya sa God of Wealth Temple at nagtungo diretso sa kastilyo ng pamilya Feng. Saan mo? Ayos ka lang ba? Pagkakita ni Feng Yinyin kay Hansen, nag-aalala niyang tanong. Nakita nilang dalawa ni Bauer na sinunog si Hansen ng itim na apoy. Dahil sa pag-aalala, nanatili siya sa hardin at naghintay hanggang sa makabalik ito. Ayos lang ako, sagot ni Hansen. Sinamantala niya ang pagkakataon para magtanong, nga pala, Yin, anong God Spirit Blood Pulse ang meron ka? Wala pa akong God Spirit Blood Pulse, sagot ni Feng Yin. Sabi ni Auntie, hahanapan niya ako ng pinakamagandang Sonic Class God Spirit Blood Pulse, pero wala pa siyang nakikita. Kaya ngayon, Land Pulse pa lang ang meron ako. Tiningnan niya si Hansen na may pagtataka. Bakit mo tinatanong? May alam akong God Temple, sabi ni Hansen. Magaling ang God Spirit doon. Kung gusto mo, matutulungan kitang manahin ang blood pulse nito. Sige, anong klaseng God Spirit iyon? Nagtitiwalang tanong ni Feng Yinyin. Si God of Wealth, sagot ni Hansen. Hindi pa man siya nakasagot, biglang dumating si Feng Feifei at sumigaw, hindi.
Hindi pwede. Si Yin ay may talento sa musika. Hindi siya pwedeng sumama kay God of Wealth. Ang God Spirit Blood Pulse niya ay dapat Sonic Class.